yun? Kaya napakahalaga ito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili. Diba? Kaya wag natin ipagyabang, mga kapatid, na tayo ay mabuting tao. Wag natin ipagyabang na tayo tumutulong, mga kapatid, no. We are not saved by our own works. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Ang pangako ng Diyos, you are saved by faith. Faith na galing sa Diyos. Works na pinagkakaloob ng Diyos. Hindi yung faith lang, nananampalataya ka lang. Hindi mo yun. Nananampalataya ka na si Kristo, na ang Diyos ang nangako na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ngayon kung paniniwalaan mo yun, susunod ka sa kanyang mga utos, ipagkakaloob niyo ba? Yes. Kaya sabi niya, ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Eh kung nananampalataya lang tayo, maliligtas tayo, hindi tayo nabautismuhan? Kaya kailangan nun natin mabautismuhan. Yan ang kahalagaan ng faith at saka baptism. Without faith, without baptism, mga kapatid, walang pangako na darating sa atin. Ano ba po, mga kapatid? Hindi nakabatay saan? Sa personal na karanasan. Ang pangako ng Diyos hindi nakabatay saan? Sa sarili mo? Sa personal na karanasan mo? Di ba yung mga testimony? Di ba hindi ho yun, mga kapatid? Ano sabi niya, Acts chapter 2:31? At si Pablo, na tumikitig na mabuti sa Sanhedrin, ay nagsabi, mga kapatid na lalaki, ako'y nabuhay sa harapan ng Diyos sa buong kabutihan ng budhi hanggang sa mga araw na ito. Siyempre, ako mismo ay kumbinsido na kailangan gumawa ng maraming bagay na laban sa pangalan ni Jesus na Nazareno. Alam niyo po si Pablo, mga kapatid? Ano ang kwento ni Pablo? Bago siya naging Pablo, siya si Saulo. Ang akala niya, base sa kanyang personal na karanasan, ay tama yung ginagawa niya. Yun yung pangako ng Diyos na makukuha niya. Pero mali. Hindi pala tama yung siya yung pinuno dun sa pagpatay kay Esteban. Pinapakulong ang mga Kristiyano. Pinagpapapatay ang mga Kristiyano. Pinahihirapan ang mga Kristiyano. Yun ang personal na karanasan niya. Akala niya doon yung tama. Akala niya yun yung tama. Akala niya yung pangako ng Diyos ay nandoon. Pero mali, mga kapatid. Mali, wala po doon. Hindi nakabatay saan? Sa personal na karanasan, kundi nakabatay sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya napakahalaga na sumunod tayo sa Ebanghelyo ni Kristo. Romans chapter 1 verse 16. For not I am ashamed of the gospel of Christ, na ito yung siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. O kita ninyo? Kaya mga kapatid, ang pangako ng Diyos, malalaman natin na pag tayo po ay mamatay ngayon, ay maliligtas tayo dahil sa pangako ng Diyos. Kung tayo ay susunod sa Kanya. Amen po. Amen. Malalaman natin dahil siya ang Diyos na nagpatawad. Sino ba nagpapatawad? Ang Diyos. Yung tao, pag humingi ka ng sorry, ano sasabihin niya sa'yo? Ay, hindi kita mapapatawad. Yes or no? Yes. Pero ang Diyos? Isaiah 55 verse 7. Kailangan kalikuran ng masasama ang kanilang pamumuhay at ang mga makasalanang tao sa kanilang mga plano. Dapat silang manumbalik sa Panginoon at siya ay magpapakita ng kaawaan sa kanila at sa kanilang Diyos sapagkat siya ay walang bayad na patatawarin sila. Ano lang? Isipin nyo, walang bayad na patatawarin sila. Anong gagawin ng tao? Magbalik loob, magsisi sa Panginoon. Yun ang kailangan gawin ng tao. Diba?
Nehemiah chapter 9 verse 17, tumanggi silang sumunod at hindi naalala ang iyong mga himala na ginawa mo sa kanila. Sa halip, nagimagsik sila at nagtalaga ng isang pinuno upang bumalik sa kanilang pagkaligtin sa iyo. Ngunit, ikaw ay isang Diyos ng pagpapatawad, maawain at mahabagin, magbabagal na magalit, at hindi nagkukulang sa iyong tapat na pag-ibig, hindi mo sila pinabayaan. Mga kapatid, kahit hindi na naging maganda ang ipinapakita ng mga Israelitang ito, pero isipin po ninyo, hindi niya sila pinabayaan. Naghintay ng Diyos na sila ay magbalik loob sa Panginoon. Hinihintay sila ng Diyos na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Ganun din po mga kapatid sa atin. Malalaman natin na na tayo ay magkaroon ng kaligtasan kung dahil ang Diyos ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kita niyo yun? Ilan ang kasalanan ginawa mo ngayon? Pag-isip mo ng umaga, ilang beses ka nang pumasok sa pintuan ng bahay niyo? Ilang beses? Hindi mo na mabilang, tama? Ganon din yung paggawa natin ng kasalanan, yes or no? Hindi na natin mabilang. Kung patuloy tayong gumawa ng kasalanan, magkakaroon tayo ng kaligtasan? Hindi po. Kailangan po natin, malalaman mo bang magkaroon ka ng kaligtasan? Yes, bakit? Kasi ang Diyos ang nagpapatawad. Anong sabi ng Panginoon sa mga Israelita? Magsisi kayo. Magbalik loob kayo. Yan ang nais ng Diyos sa bawat isa. Ang katangian ng Diyos, mga kapatid, ito ang katangian ng Diyos. Ngunit ang Diyos na mayaman saan? Kita ninyo, mayaman siya saan? Sa awa. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na inibig niya sa atin. O kita ninyo, ito ang katangian ng Diyos. He is rich in what? In mercy. He is merciful. Tapos ano pa siya? Mapagmahal na Diyos. Sabihin mo sa kanila, buhay ako. Sabi ng soberanong Panginoon, hindi ko kinalulugdan ang pagkamatay ng masama. Ngunit mas gusto kong baguhin ng masama ang kanyang ugali at mabuhay. Tumalikod ka sa iyong masasamang gawa. Bakit ka mamamatay? O sambahayan ni Israel. Itaw ninyo, anong gusto ng Diyos? Magbalik loob tayo sa Kanya. Magsisi tayo. Talikuran natin ang ating mga maling ginagawa. Kung gusto natin na magkaroon tayo ng kaligtasan. Kung gusto natin tayo mapatawad ng Diyos, ano gagawin natin? Magbalik loob tayo. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Amen po. Amen. Diba sinasabi natin, gusto ko rin pong mapunta ng langit. Pag mamatay ako ngayon, gusto ko mapunta sa paraiso. Pero anong ginagawa natin? Wala. Diba tuwang-tuwa pa tayo, we are proud pa pag nakagawa tayo ng kasalanan, yes or no? Yes, pero hindi dapat ganoon. Alam niyo kayong mga kabataan, diba? Kayong mga kabataan, start your day na baguhin yung buhay ninyo. Dahil pag kayo ay dumating sa mga edad po namin, alam niyo na. Diba? Napakadali ninyong labanan ang kahit anong klase ng problema o tukso o kasalanan. Ngayon pa lang, sinasanay mo na yung sarili mo na gawa ka lang ng gawa ng masama. Sa tingin mo, mapatawarin ka ng Diyos? Kaya ngayon pa lang, sanayin na natin yung sarili natin, mga kapatid. Maawaing Diyos, katangian ng Diyos. Maawaing Diyos, mapagmahal na Diyos, buhay na Diyos. Kita nyo? Kaya kaya niya tayong patawarin dahil siya ay maawain. Kaya niya tayong patawarin dahil siya ay mapagmahal. Kaya niya tayong patawarin dahil siya ay buhay na Diyos. Tandaan nyo yan. Ilan ang kasalanan natin ginawa? Gusto ba natin mapatawad tayo? Gusto natin mapatawad tayo ng Diyos? Hindi tayo ng tawad. Sundin natin ang nais ng Diyos. Diba? Ano ba po?
ang kanyang panustos para sa ating kaligtasan. Ano yung panustos niya? Roma 8:32, anong sabi niya? Sa katunayan, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak. Kita ho ninyo? Ipinagkaloob niya ang alin? Ang kanyang duktong na anak, naging isang anak, ipinagkaloob niya. Ngunit ibinigay siya para sa ating lahat. Paano hindi rin niya ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kita ho ninyo? Kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Gaano tayo kamahal ng Diyos? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Opo, sa salita, pero wala sa gawa. Ano niyo? Siya ay ibinigay dahil sa ating mga pagsalangsang at ibinangon para sa kapakanan ng ating pagiging matuwid. Alam niyo po kaya tayo naging matuwid sa harap ng Diyos? Dahil kay Kristo. Dahil sa kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya yung tanong na kung mamatay ka ngayon, maliligtas ka ba? Malalaman mo yan. Malalaman mo na maliligtas ka or hindi. Bakit kasi ang Diyos ay nagpapatawad? Kung hindi mo nalaman na ang Diyos ay nagpapatawad, kawal tayo ng kaligtasan? Diba? Ano pa? Ang kanyang mga utos. Ano yung kanyang mga utos? 1 John chapter 5 verse 3. Sapagkat itong pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Tuwing araw ng linggo, mabigat ba? Bakit tayo nalilin? Diba? At ito ang pag-ibig na tayo'y mga sinakan ayon sa kanyang mga utos. Anong utos ng Diyos? Maging mabuti kayong mga Kristiyano. Pero bakit tayo gumagawa ng kalokohan? Diba? Bakit tayo gumagawa ng hindi tama? Bakit tayo gumagawa ng mali? Nasabi ng Panginoon ang utos niya, magsilakad kayo. Saan? Ito ang utos na tayo magsilakad sa Kanya. Gaya ng inyong narinig ng kasimula. Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. How to prove that you love God? By following His orders. Sa pagsunod sa salita ng Diyos, sa pagsunod sa sinasabi ng Diyos. Sinabi po ba ng Diyos na gumawa kayo ng mali? Hindi. Sinabi ba ng Diyos yun? Hindi. O bakit tayo gumagawa? Diba? Bakit tayo gumagawa? Sinabi ba ng Diyos na magnakaw ka? Sinabi ba ng Diyos na magnakaw ka? Hindi. Bakit tayo nagnanakaw? Sinabi ba ng Diyos na gumawa ka at pumatay ka? Bakit tayo pumapatay? Diba? Nagigets niyo yun? Sinabi ba ng Diyos na huwag na kayo sumamba? Hindi. Bakit hindi tayo sumasamba? Nagigets niyo? Diba? Ang utos ng Diyos, ang utos ng Diyos, huwag kang magnakaw. Huwag kang pumatay. Sambahin mo ang Diyos. Amen po. Yun ang utos ng Diyos. Kaya yun ang dapat natin gawin. Mga kapatid, gusto natin mapatawad sa ating mga kasalanan? Sumunod tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa Kanyang mga utos. Mga kapatid, ano pa po? Letter C. Malalaman natin dahil sa iba. Kita ninyo? Malalaman mo yung sa tanong. Malalaman mo yung sagot, yung tanong na ano? Maliligtas ba ako kung mamamatay? Kung mamatay ako ngayon, maliligtas ba ako? Malalaman ba natin yung sagot? Yes! Una, malalaman natin dahil ang Diyos ay ano yung muna kanina? Mamatay. Dahil ang Diyos ay? Magpatawad. Ano yung muna? Ano yung muna? Ano yung muna? Ano yung point 1? Dahil sa pangako ng Diyos. Ang pangalawa, dahil ang Diyos ay mapagpatawad. At ang pangatlo, dahil saan? Kanino? Kanino? Sa mga drug addict? Sa mga lasinggero? Kanino? Kay Mark. Ang sabi ni Mark? Yung Mark sa Biblia, hindi yung Mark na kilala nyo. Mark 16:16, anong sabi niya?
ang sumasampalataya at mabautismuhan ay Ililigtas. yan, nalalaman natin ngayon. Kapag ako pala ay mamatay ngayon, at ako ay nanampalataya, at ako ay nabautismuhan, ako ay maliligtas. Yan ang sabi ninyo. Ni Mark. Hindi lang siya. Si Juan, anong sabi ni Juan? Chapter 3, verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung hindi ka mababautismuhan, hindi ka makakarating saan? Sa langit. Kita ninyo? Born again, hindi born again church to ha. Born again, maipanganak na muli sa tubig. Ibig sabihin, babautismuhan tayo. Yan ang ibig niyang sabihin. Kaya ang sabi ni Juan, maliligtas ka kung mamatay ka ngayon, kung ikaw ay mabautismuhan. Ano sabi ni Pedro? Ano sabi ni Pedro? Acts 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa may kapagpapatawad. Ito nyo ha, sa may kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. O kita ninyo, maliligtas tayo pag pinatawad tayo ng sa ating mga kasalanan? Yes. Ngayon, nalalaman na natin? Yes. Diba? Hindi lang si Pedro, si Pablo din. Acts 22 verse 16, anong sabi niya? At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at tuklasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. O kita ninyo? Kaya yung tanong, mga kapatid, mga kaibigan, yung tanong na kung mamamatay ba ako ngayon, maliligtas ba ako? Malalaman mo ba yung sagot? Yes. Bakit? Dahil sa pangako ng Diyos. Dahil siya ang nagpapatawad. Dahil siya ano? Dahil pinaalam ng iba. Katulad ni Mark, ni Juan, ni Pedro, at saka ni Pablo. Kita ninyo? Apat na naging saksi na malalaman ninyo na kayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Eh bakit ano pang ginagawa ko natin? Bakit hindi tayo mag-Bisaya? Diba? Bakit hindi tayo mag-Bisaya? Tanungin mo ngayon ang iyong sarili. Tatanggap ba ako sa pangako ng Diyos? Now ask yourself, tatanggap kaya ako sa pangako ng Diyos? There is a promise of God. Tama? Ngayon ang tanongin mo yung sarili mo. Tatanggapin ko kaya yung pangako ng Diyos? Patatawarin ba ako ng Diyos? Susunod ba ako dahil pinaalam na nila? Dahil pinaalam na nila, susunod ba ako? Paniniwalaan ko ba sila? Ito yung mga tanong na dapat mong tinatanong sa iyong mga sarili. Mga kapatid, kaibigan, nasa inyo na ngayon ang Asya. wala sa akin, wala sa kapitbahay mo, kundi nasa inyo mismo ang pasya. Anong gagawin niyo? At ngayon, malalaman pala natin, kung mamatay ka ngayon, ang tanong na maliligtas ba ako, malalaman mo. Kung ikaw ba ay tatanggap sa pangako ng Diyos, ikaw ba ay patatawarin, pinaalam na nga nila, hindi mo ba rin bang susundin? So ang pasya ay nasa iyo na. Anong sabi ng 2 Peter 3 verse 9? Tayong lahat, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang pinalalagay ng iba, kundi mapagpainuon sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay Pagsisi. Yun, dahil gusto niyo bang tanggapin ang pangako ng Diyos? Yes. Gusto niyo mapatawad sa inyong mga kasalanan? Yes. Nalaman niyo naman na sa iba, di ba? Yes. Kaya anong pasya niyo? Anong pasya niyo? Nasa inyo ang pasya. Be in Christ. Anong sabi ng Galatians 3:27?
ang karamihan sa inyo ay nabautismuhan kay Kristo at ibinihis si Kristo. Lagi yung tanda. Mark 16:16, ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At tayong lahat ay nabautismuhan na kay Kristo. Tatanungin natin yung sarili natin muli, mga Kristiyano. Kung mamatay ako mamayang gabi, or mamatay ako mamaya, maliligtas ba ako? Yes. If patuloy ka na umaasa sa pangako ng Diyos. Yes, kung patuloy ka na nagsisisi sa iyong mga kasalanan at hindi mo na inuulit. Yes, dahil patuloy nila tayong pinapaalalahanan. Kaya sabi ni Pedro sa chapter 3 verse 9, mga kapatid, hindi niya ibig ng sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipag-sisi. Yun po ang ating lesson sa umaga. Meron po ay katanungan, mga kapatid. May tanong kapatid? Wala? May tanong po kayo? So kung wala po, nasa inyo na yung pasya. So gusto nyo mabautismuhan? Nasa inyong pasya. Awit tayo ng isang awitin, mga kapatid. Meron po ako ng songbo. Awit tayo ng isang awitin, invitation song. At sa nais na mabautismuhan, nais na maging kaalim sa Iglesia ng Panginoon, sa ating mga bisita ngayon, huwag kayong mahiya, magpaharap kayo, tutulungan namin kayo. Ano pong kanta natin? Are you washed in the blood? Song number 674, mga kapatid. 674. Sa mga bisita po natin, sa nagnanais na maging kaanim sa Iglesia ng Panginoon, upang sila rin po ay makatanggap ng pangako ng Diyos, mapatawad sa kanilang mga kasalanan, dahil ito ay pinaalam na sa iba, ito po ang para sa inyo. Ang